Saan nanggaling ang batang ito? Kaninong anak ito? Hindi mo ba alam na bawal magdala ng bata sa trabaho? Ma'am, hinahanap ko ang tatay ko. Ang tatay ko ay si Jiang Ji. Bitawan mo ako! Si President Jiang ang tatay mo? Ang absurd naman. Kahit sinong batang pulubi sa kalye, akala nila pwedeng kumapit kay President Jiang. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Hindi nyo ba makita na may nanloloko sa atin? Sa mismong kumpanya tayo niloloko? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako. Bilisan nyo, takpan ang bibig niya. Manahimik ka. Bitawan mo ako! Wala akong niloloko! Ako! Anong nangyayari? President Jiang, batang pulubi lang ito. Bitawan mo ako! Jiang Ji! Anak mo ako! Kasalanan ng mga guard dahil sa pagiging pabaya nila. Pasensya na sa istorbo. Kung hindi, ako... Tatay, nahanap na kita sa wakas! Tay, sa wakas nahanap na kita! Bakit ako? May kakaibang koneksyon sa batang ito. Itong bata, kamukha niya si Mr. Jiang. Mr. Jiang, may anak ka na pala na ganito kalaki? Kaninong bata ito? Dalhin mo siya, ngayon na! Hindi siya akin. Mr. Jiang, mandurugas lang siya. Hindi manduruga si Yuyu. Ikaw talaga ang daddy ni Yuyu. Sabi mo ako ang tatay mo, pero bakit hindi kita kilala? Tangang daddy dahil lagi akong nakatira kasama si mommy. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang pangalan ng mommy mo? Ang mommy ko ay Jiang. Si Mr. Jiang ay isang napakalaking gago. Itatapon ko siya palabas parang basura. Hindi siya makakasagabal sa'yo. Tumahimik ka. Noon, ikaw ang ayaw sa akin. Miss, kailangan mong bumalik ngayon. Nagbabangkarote ang iyong pamilya. Paano nangyari ito? Hoy, Jiang Ji! Malapit na ang graduation. Kung ikaw ay lalandiin ni Miss Jiang, sasagot ka ba ng oo? Akala mo ba talaga na kaya kong mahalin ang isang tanga na marunong lang mag-aksaya ng pera? Kaya hindi mo ako minahal. Miss, ang pamilya Jiang ay pinagbintangan at nagbangkarote. Hindi kinaya ng tatay mo ang bigat. Tumalon siya at namatay. Biglang inatake sa puso ang nanay mo. Malapit na siyang mamatay. Sige, babalik ako agad. Tama ang sinabi mo. Alam namin lagi na si Mr. Jiang ay hindi uri na nagpapadala sa pera. Hoy, teka, 4 na taon kang kasama niya. Huwag mong sabihin na wala kang nararamdaman para sa kanya. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Malapit na magiging karapat dapat akong ibigay ito sa kanya. Ano? Ang asawang pinili mo. Hindi ka man lang isasakay sa ulan? Sumakay ka. Hindi ko matatanggap ang iyong kabaitan, Mr. Jiang. Ang iyong kabaitan ay dapat ireserba para sa taong karapat-dapat. Wala kang karapatang tumanggi. O baka, ayaw mong maghanap ng bagong trabaho? Salamat. Huwag mong dumingin ang kotse ko. Ang kasalukuyang ikaw ay hindi kayang bayaran ito. Ikaw, sinabi mo sa akin na sumakay. Ngayon natatakot ka na madungisan ko ang kotse mo? Pwede mo naman akong paalisin. Hindi na kailangang ipahiya mo ako ng ganito. Mr. Jiang, alam ko na ang ating nakaraang relasyon ay nagpapahirap sa'yo. Pero 6 na taon na ang nakalipas. At may nobya ka na. Ang ating nakaraan. Anong relasyon? Ganito ba ang relasyon natin? Ikaw ang nagsimula ng larong ito noon. At ikaw ang nagtapos nito ng unilateral.
Akala mo ba talaga? Magmamahal ako sa isang tanga na marunong lang magsayang ng pera? Jiang Ji. Sobra ka na. Jiang Nangxi, anong problema mo? Masaya ba ang mabasa sa ulan? Baliw ako. Baliw ako, kaya ako bumalik. Hindi ba ito ang gusto mo? Makita akong nahulog sa putik? Sige, sabihin ko sa'yo kung paano ako nabuhay sa mga nakaraang taon para mabawasan ang iyong galit. Nasa ibang bansa ako. Naguhugas ng pinggan para mabayaran ang mga utang. Namulot pa ako ng basura. Nagtago, lumilipat-lipat ng lugar. Natatakot na mahanap ako ng mga pinagkakautangan ko. Hindi alam kung saan kukunin ang susunod na pagkain. Pinipiga ang bawat sentimo. Jiang Ji. Mr. Jiang. Hindi ba sapat yon bilang parusa? Hindi. Jiang Nangxi. Ang utang mo sa akin hindi mo mababayaran kailanman. Alam ko, akala mo noon ay tinutustusan kita. Sinasaktan ng iyong dangal. Bibigyan kita ng isang paghingi ng tawad. Pasensya na. Pakiusap, bitawan mo ako. Kailangan ko talagang kumita ng pera. Tingnan mo, guro. Naiintindihan ko. Jiang Ji. Ginong Jiang, sinasaktan mo ako. Anong ginagawa mo? Hubarin mo. Jiang Ji, baliw ka ba? Sa kalagayan mo ngayon, akala mo ba may ganang gawin ang anuman sa iyo? Hindi ka malinaw. Magdala ka ng isang set ng damit pambabae. Jiang Nangxi. Bakit ka bumalik? Ano? Tinatanong kita, bakit ka bumalik? Dahil umalis ka ng desidido, dapat na natili kang patay. Huwag mo na akong pakitaan ng muka. Ikaw? Nawawala ng parang bula. Masaya ba ang tumakas? Ano? Binura ang lahat ng iyong social media. Pinutol ang numero ng telepono mo. Walang makahanap sa iyo. Jiang Nangxi talaga naman. Tiyak na ginamit mo ang iyong koneksyon para malaman. Nabangkarote ang pamilya ko. Na-liquidate lahat ng assets at mayroon pang natitirang utang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako! Binibining Jiang. O dahil ba sa iyong pride? Jiang Ji, seryoso ka ba? Anong maganda kung sasabihin ko sa iyo? Mababayaran mo ba sila para sa akin? Sa wakas inamin mo na, Jiang Nangxi. Palagi mo akong minamaliit sa totoo lang. Bakit kailangan kong mabuhay sa sakit araw-araw?
Habang ikaw ay nag-asawa at nagkaanak at nagsimula ng bagong buhay? Bawat segundo mula nang bumalik ka, nagbabalik ng alaala ng nakaraan. Habang iniisip ko, lalo akong napopoot. Kinong Jiang, may sarili akong buhay. Goyang pagkamuhi sa akin ay nagpapagaan ng kaunti sa iyo. Sige, kamuhian mo ako. Jiang Nangxi, wala ka pa ring puso. Ganyan ka nung 6 na taon na ang nakakaraan at ganyan ka pa rin ngayon. Jiang Nangxi, bibigyan kita ng pagkakataon. Hiwalayan mo ang asawa mo. Maging kabit ka. Anong problema mo, Jiang Ji? Binubuhay muli ang nakaraan. Miss Jiang, mula sa pagiging ikaw ang bumubuhay sa lalaki hanggang sa ikaw na ang inaalagaan. Siguradong nakakatuwa yan. Akala ko na nga, gusto lang niyang ibalik sa akin ang kahihiyan nung panahon na yon. Tatanggi ako. Ang kapal ng mukha mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Mas importante, bakit siya nandito? Pumupunta pa siya dito para landiin ka? Mr. Jiang, may mga gagawin ako. Hindi na kita aabalahin. At least alam niya ang kanyang lugar. G! Bakit kasama mo si Jiang Nangxi at pinapasok mo pa siya sa bahay? Basang-basa ang damit niya. Tinulungan lang. G, bakit mo siya aktibong tinutulungan? Sinabi sa akin ni Cheng Kai ang lahat. Si Jiang Nangxi ay may asawa na at may anak na. Nakilala mo na rin ang asawa at anak niya. Wala kang pakialam. Huwag mong kalimutan kung ano ang ginawa sa iyo ni Jiang Nangxi noon. Nakita mo mismo na sumakay siya sa sasakyan ng kasal. Uminom ka hanggang sa dumugo ang iyong tiyan. Muntik ka nang mamatay, hindi mo siya makalimutan. Pero si Jiang Nangxi, trinato ka lang parang laruan. Tama na. Ang ginawa niya 6 na taon na ang nakalipas. Hinding-hindi ko yon makakalimutan habang buhay. Isang babaeng tulad niya. Ang tingin ko lang sa kanya ay nadidiri na ako. Natatakot lang ako na masaktan ka. Basta malinaw ang iyong pag-iisip, okay na yan. G, 10 taon na kitang gusto. Dati si Jiang Nangxi. Ngayon may asawa na siya at may anak. Hindi mo ba ako mabibigyan ng pagkakataon? G, bigyan mo lang ako ng isa pagkakataon na makasama ka. Naniniwala ako na tiyak na bibitawan mo ang nakaraan at mai-inlove ka sa akin. Talaga ba? Jiang Nangxi, akala mo ba ikaw lang ang pwedeng magsimula ng bagong buhay? Salamat, Mr. Key, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito sa trabaho. Pero malinaw na nag-apply ako para sa posisyong server. Paano ako napunta bilang tagapamahala ng bulwagan? Masyado kang mabait, Miss Jiang. Itinaas ka namin batay sa iyong mga kwalifikasyon. Heto, ito ang uniforme ng tagapamahala ng bulwagan. Magpalit ka na mamaya. Kung may mga tanong ka, puntahan mo lang ako. Salamat ulit, Mr. Key. Oo, tama. Sandali lang. Nag-host kami ng isang subasta. Narito ang listahan ng mga bisita. Tiyaking handa ka ng mabuti. Mr. Chi, may tanong ako. Ang mga tao sa listahang ito, dadalo ba silang lahat? Oo, syempre, dadalo silang lahat. Pero tungkol kay Mr. Jiang baka hindi siya dumating o magpapadala siya ng kanyang assistant. Tiyaking handa ka. Sige. Maganda hindi siya darating. Amo nagsimula na si Binibining Jiang sa Bayue Hotel. Gayunpaman, binago ng Bayue ang kanyang posisyon sa tagapamahala ng bulwagan. Dapat ba tayong magsabi tungkol dito? Hindi. Aling hotel ang Bayue? Ito ang hotel kung saan mo particular na hiniling na dumalo ako sa subasta upang bilhin ang jade pendant bilang regalo. Sige. Dati ako ay isa sa kanila. Hindi ko naisip na makalipas ang 6 na taon, ay nahihirapan na akong mabuhay.
Miss Zhao, hindi ko inaasahan na makita ka rito. Inutusan ako ni Mr. Jiang na bilhin ang jade pendant na ito. Ipinapalagay ko na para sa iyo ito. Ibibigay mo na lang sa akin. Miss He, walang inalintana si Mr. Jiang. Mukhang may masayang okasyon na darating. Siyempre. Si Mr. Jiang ay laging pinapahalagahan ng ating Jiao Jiao. Ngayon malamang gagamitin niya ang subastang ito para mag-propose sa ating Jiao Jiao. Talaga? Ano ang ginagawa ni Jiang Nancy dito? Baka hindi pa sumusuko ang babaeng iyon sa pag-akit kay Aji? Imposible! Hindi ko hahayaang sirain niya ito para sa akin. Anong problema? Huwag kang mag-alala, Jiao Jiao. Hindi ko hahayaang sirain ng isang babaeng tulad ni Jiang Nancy ang relasyon mo kay Mr. Jiang. Nangsi, walang tigil ang pag-ring ng phone mo. Nag-alala ako, baka urgent. Kaya dinala ko na ang bag mo kasama. Si Yuyo kaya? Bakit ka nagpapanik? Di si Miss Jiang. Hindi ba sapat ang trabaho mo sa club? Ngayon waiter ka na? Hindi ba mayaman ang mga lalaki sa club? Kaya nandito ka para humanap ng sugar daddy? Miss He, pwede bang huwag mong pakialaman ang trabaho ko? Ang trabaho mo ay manligaw. O manligaw ng fiancé ng iba? Ano ba yung sinasabi mo? Bakit mo ako tinulak? Nancy, alam ko nahirapan ka mula nang mag-bankrupt ang pamilya, Jiang, at nagseselos ka dahil kasama ko si Aji. Pero hindi pwedeng magnakaw. Ngayon si Aji ay nanalo ng jade pendant na ito para sa akin sa auction. Ay, ikaw, Jiang Nancy. Hindi ka na pwedeng maging mayaman kaya nagnanakaw ka na? Kakayanin mo bang magbayad kung masira ito? Ay, Yuan, huwag mong sabihin yan. Galit lang siya dahil kinuha ko si Aji sa kanya. Paano mo siya kinuha? Siya talaga, Miss Jiang, ang social climber. Iniwan niya si Mr. Jiang noong hindi pa siya mayaman. Ngayong successful na si Mr. Jiang, nagsisisi ka at gusto mo siyang balikan? Jiang Nancy, wala ka talagang taste. Sobrang nagsisisi ka ngayon, di ba? Siyempre, ilang taon lang sa baba, nagsasagawa na siya ng maruruming taktika. Ang yumaong Mr. at Mrs. Jiang ay tiyak na umiikot sa kanilang libingan. Malamang nagsisisi sila na nagkaroon ng anak na walang hiya. Anong jade pendant? Hindi ko nakita yon. Hindi mo ninakaw? Tiningnan mo lang? Nancy, kahit anong gusto mo mabibigay ko sa'yo, pero hindi ang ibinigay sa akin ni Aji. Pakibalik na lang sa akin, okay? Uulitin ko, wala akong nakitang jade pendant. At saka, kung may nawawala, bakit ako agad ang magnanakaw? Miss Jiang, lahat ng tao dito ay high society. Hindi sila nagkukulang sa pera. Ikaw lang? Sino pa kaya kung hindi ikaw? Nakita ko mismo na pagkatapos makuha ni Miss He ang pendant, ikaw lang ang kausap niya. Kung gusto mong patunayan na inosente ka, ilabas mo ang bag mo. Tingnan ng lahat. Kung hindi ako ang gumawa, bakit ako matatakot? Pero bakit ko kailangang ipakita sa inyo ang bag ko? Ang pagtanggi ay nangangahulugang may sala ka. Sino bang may dalang bag habang nagtatrabaho? Ako, Ano ito? At sasabihin mo pa rin hindi ka nagnakaw? Ako. Kaya talaga niyang ninakaw iyon? Siguradong desperado siya sa pera. Alam ko na ang bracelet ko. Paano ito nawala? Ninakaw mo rin ba iyon? Jiang Nancy, dapat inilabas mo na lang kanina. Sa halip na hayaan itong lumala, ngayon alam na ng lahat. Oh, ang bago mong trabaho. Paalam na dyan! Hindi ko ninakaw ang kanyang jade pendant. Ang bag na ito, may nagtanim nito sa akin. Jiang Nancy. Ang bagay na ito ay nahulog mula sa bag mo sa harap ng lahat. At ngayon babalikan mo at aakusahan kami. Sinusubukan mong siraan kami. Ngayon, sa ngalan ni Jiao Jiao, tuturuan kita ng leksyon. Anong nangyayari dito? Bakit galit na galit? Nancy, tumayo ka. Mr. Key, anong nangyayari sa Bayue? Paano ka makakakuha ng mga tao na nagnanakaw? Mr. Key, hindi ko ninakaw ang kanilang jade pendant. Tatanggi ka pa rin? Mr. Key, ninakaw niya ang pendant na ibinigay ni Mr. Jiang sa kanyang fiancé.
Ang bagay na ito ay hindi maaayos maliban kung humingi ng tawad si Jiao Jiao. Hindi ito mawawala. Bueno. Mr. Chi, ayokong pahirapan ka. Ang gusto ko lang ay lumuhod at humingi ng tawad sa akin si Jiang Nancy. Pagkatapos, magkunwaring walang nangyari. Ano sa tingin mo? Nangxi. Siguro dapat na lang humingi ka ng tawad sa kanya. Mr. Chi? Siya ang opisyal na asawa. Kahit na nahulog ang loob ni Mr. Jiang sa iyo, hindi ka pa rin makakapantay sa kanya. Huwag mo akong pahirapan. Ako! Lumuhod ka na ngayon at humingi ka ng tawad kay Miss He. Hindi ko ninakaw ang pendant mo. Bakit ako hihingi ng tawad? Bitawan mo ako. Inaakit mo ang isang lalaking may asawa. Ibinababa mo ang sarili mo bilang mistress at ngayon pumunta ka rito para magnakaw. Ngayon sisiguraduhin kong matuto ka ng leksyon. Tigil. President Jiang, ano ang dahilan ng iyong pagpunta rito? Anong nangyayari? Ayos lang yan, Aji. Naniniwala ako kay Nangxi. Hindi niya sinasadya. Nako, si President Jiang at Miss He ay magkasama. Ang cute nila tingnan. Siyempre, narinig ko na sila'y magkasama ng mahigit 5 taon. Kaya ganito sila kamaalahanin sa maraming taon. Pumunta siya para kay He Jiao, di ba? Salamat, Aji. Ngayon, pinabili mo talaga ang jade pendant na ito para sa akin. Gusto ko talaga ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng jade pendant na ito? Hindi ba't ang iyong assistant ang nagbigay sa akin bilang sorpresa? Hindi ito para sa iyo. Ay, Aji, tigilan mo ang biro. Ang pendant na ito ay para sa babae. Kung hindi para sa akin, para kanino pa? Tama yan, President Jiang. Ang jade pendant ngayon ay muntik ng manakaw ni Jiang Nangxi. Kung hindi namin siya nahuli agad, makatatakas na siya. Sinasabi mong sinubukan ni Jiang Nangxi na nakawin ang pendant? President Jiang, kasalanan ko ito. Papahingain ko si Jiang Nangxi upang humingi ng tawad sa iyo. Hindi na kailangan. Hindi niya gagawin yon. Bukod pa, wala siyang dahilan. Dahil ang kwintas na ito ay espesyal kong binili para sa kanya. Ano? Ano ang ginagawa ninyo rito? Hindi ba ninyo narinig na si Mr. Jiang mismo ang nag-utos? Siya mismo ang nag-utos? Mr. He, nahihiya ako para sa iyo. Jiao Jiao. Jiang Nancy, bakit ka bumalik? Kasalanan mo ito. Bakit hindi ka na lang namatay doon? Bakit ka bumalik para nakawin ang Jiangji mula sa akin? Jiao Jiao. Huwag mo akong hawakan. Mr. Jiang, ang kwintas na ito ay napakahalaga. Hindi ko ito matatanggap. Hindi, salamat. Sabi ko, regalo ko ito sa iyo. Bukod pa, ito ay orihinal na para sa iyo ng iyong ina-6 na taon na ang nakalipas. Ibinabalik ko lang ito sa nararapat na may-ari. Saka ko nababayaran sa iyo ito. Hindi na kailangan. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng $5 milyong. Hindi mo ito kayang bilhin. Ituring mo itong gantimpala sa pagligtas mo sa aking ama 10 taon na ang nakalipas. Jiang Nangxi, wala na akong utang sa iyo. Tita Chixie! Sumama si Tian kay Mommy at Daddy para sunduin ka sa Park Hyatt. Pwede rin tayong mag-dinner ng magkasama. Nasaan ka? Sweetie! Malapit na dumating si Tita Chixie. Mommy, Daddy, si Tita Chixie hindi pa bumababa? Hindi na makalakad si Tian. Maghintay ka lang ng kaunti pa, okay? Halika rito. Kargahin muna kita ni Daddy. Huwag mong abalahin ang asawa ko.
Hindi pa kasal si Jiang Nangxi. Oras na po para sa meeting. Sige. Jiang Nangxi, nagsinungaling ka sa akin. Ganyan ka ba kadesperado para iwasan ako? Wala kang tsansa. Alamin kung bakit bumalik si Jiang Nangxi sa bansa at ang relasyon niya sa lalaking iyon. Opo. Mami, andito ka na sa wakas. Maging mabuti ka, Yuyu. Tingnan mo kung ano ang dinala ni Mommy para sa iyo. Salamat, Mami. Maglaro ka na. Nangxi, sabi ng management, nagdulot ka ng gulo sa unang araw mo. Hindi kayang kumuha ng hotel namin ng tulad mo. Isang malaking tao tulad mo. Ikaw, sibak ka. Kumusta, Jiangji? Nakapagdesisyon ka na ba? Aalis ka ba sa CTA o hahayaan mo akong alagaan ka, Mrs. Gu? Mr. Jiang, alam ko sinasabi mo lang iyan. Isang tulad mo ay maaaring magkaroon ng sinumang babae na gusto mo. Bakit mag-aabala ka pa sa akin? Pagkatapos ng lahat, ang pangit talaga ng panlasa ko. Mami, tingnan mo, nagbabago ito. Ano yung tunog? Galing yan sa TV. Jiang Nangxi, iminumungkahi kong huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan. Sa tingin ko alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Limitado ang pasensya ko. Bigyan mo ako ng sagot agad. Yuyu. Sino ang nagturo sa iyo nito? Si Yoyo mismo ang nakaisip nito. Lumalaki na si Yoyo. Gusto niyang bilhan si nanay ng malaking kotse tulad ng sa kanya. Lalo siyang kamukha niya. Tulad ni Jiang Jinon. Bawat modelong kotse, sa isang paraan ay merong nakakabit na numero ng plaka ng aking kaarawan. Sige. Pagkatapos, hihintayin ni nanay si Yoyo na ibigay sa akin ang malaking kotse na iyon. Mahal, kung inaantok ka, matulog ka na. Magandang gabi, nanay. Nanay. Ha? Kamukhang kamukha ng taong ito si Yuyu. Baka siya ang tatay ni Yuyu, pero hindi ko alam kung nasaan siya. Gising na si Yuyu. Maganda ang panahon ngayon, buksan ko ang bintana. Si Jiangji, CEO ng isang umuusbong na kompanya sa lungsod A, ay umabot kamakailan sa mga bagong taas. Malapit na niyang lampasan ng pamilya Fang, ang mga lumang pera na tycoon ng Jiangcheng. Wow, eksaktong pareho. Gusto ni Yoyo na hanapin si tatay. Ha? Saan siya nagpunta? Saan nanggaling ang batang ito? Kaninong anak ito? Hindi mo ba alam na bawal magdala ng bata sa trabaho? Ma'am, hinahanap ko ang tatay ko. Ang tatay ko ay si Jiangji. Bitawan mo ako! Si President Jiang ang tatay mo? Ang absurd naman. Kahit sinong batang pulubi sa kalye, akala nila pwedeng kumapit kay President Jiang. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Hindi nyo ba makita na may nanloloko sa atin? Sa mismong kumpanya tayo niloloko? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako. Bilisan nyo, takpan ang bibig niya. Manahimik ka. Bitawan mo ako! Wala akong niloloko! Ako! Anong nangyayari? President Jiang, batang pulubi lang ito. Bitawan mo ako! Jiangji, anak mo ako! Kasalanan ng mga guard dahil sa pagiging pabaya nila. Pasensya na sa istorbo. Kung hindi, ako... Tatay, nahanap na kita sa wakas! Tay, sa wakas nahanap na kita! Bakit ako? May kakaibang koneksyon sa batang ito. Itong bata, kamukha niya si Mr. Jiang. Mr. Jiang, may anak ka na pala na ganito kalaki? Kaninong bata ito?
Dalhin mo siya, ngayon na! Hindi siya akin. Mr. Jiang, mandurugas lang siya. Hindi mandurugas si Yuyu. Ikaw talaga ang daddy ni Yuyu. Sabi mo ako ang tatay mo, pero bakit hindi kita kilala? Tangang daddy dahil lagi akong nakatira kasama si mommy. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang pangalan ng mommy mo? Ang mommy ko ay Jiang. Si Mr. Jiang ay isang napakalaking gago. Itatapon ko siya palabas parang basura. Hindi siya makakasagabal sa'yo. Tumahimik ka. Ang international na pulong ni Ginoong Jiang kasama si Smith ay malapit nang magsimula. Ibalik ang bata. At asikasuhin siya. Ang Jiang Corp ay hindi nangangailangan ng mga empleyadong ganyan. Opo, Ginoo. Halika bata, ihatid na kita pa uwi. Hindi, huwag hayaang malaman ni mommy. Hoy, tigil bumalik ka! Yuyu! Yuyu! Mommy! Mommy, sa wakas nahanap na kita. Mommy, ako! Paano ka nakatakas sa ospital mag-isa? Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-aalala? Gusto kong hanapin si daddy. Kung may daddy ako, hindi ka na kailangang magtrabaho ng sobra. Yuyu, ang daddy mo, matagal na siyang namatay. Pasensya na, Yuyu. Patawarin mo akong nagsinungaling sa'yo. Si daddy, umalis siya dahil hindi niya mahal si mommy. Nandito pa ako, nanay. Mabilis akong lalaki at aalagaan kita. Yuyu, maaring kailanganin nating umalis sa City A. Bakit? Nanay, ayaw kong iwan si Tian-Tian, si Uncle Gu o ang ninang ko. Dahil si mommy ay nagkaroon ng kaaway na napakamakapangyarihan. Ayokong madamay, si Uncle Gu at ang iba pa dito. Ayos lang yun, nanay. Basta kasama kita, pupunta ako kahit saan. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Amo, bumili si Miss Jiang ng tiket sa eroplano. Aalis siya sa lungsod A. Anong ginagawa mo? Lumilipad. Jiang Nangxi. Tapos na ako sa'yo. Hindi mo ba maintindihan? Jiang Nangxi. Jiang Nangxi. Aalis ka na naman nang walang paalam? Jiang Nangxi. Jiangji. Anong ginagawa mo rito? Jiangji, anong problema mo? Bitawan mo ako. Jiang Nangxi, gaano ka katagal aalis ngayon? 5 taon. 10 taon. Jiang Nangxi, ikaw ay isang walang pusong haliparot. Sino ang nagsabing aalis ako? Jiangji, pakawalan mo ako. Maging mabuti ka. Hindi ba sinusubukan mong iwasan ako sa pamamagitan ng pag-alis sa lungsod, eh? Huwag mong purihin ang sarili mo. Lumilipat ako palapit sa trabaho. Salamat sa iyo, nawala ko na naman ang trabaho ko sa hotel. Buti na lang si Yanking ay dinala si Yuyu sa Haicheng ng magkasama. Pasensya na. Marinig ang mga salitang iyon mula sa dakilang Ginoong Jiang ngayon, isang karangalan. Akala ko mawawala na naman kita. Na-assemble ko na itong modelo dati. Kailan ko ito ginawa? Ay nako, ito yung larong kotse na binuo ni Yuyu. Hindi mo ba narinig? Huwag mong hawakan ang gamit ng iba. Tiningnan ko lang naman, bakit ang tense mo?
Anong sinabi mo? Na-aksidente si Yuyu. Nahulog siya sa hagdan. Dumudugo siya ng marami. Wala na siyang malay ngayon. Papunta na sa ospital. Yuyu. Hindi. Anong problema? Nababaliw ka na ba? Huwag mo akong pigilan. Kailangan kong pumunta sa ospital. Na-aksidente si Yuyu. Yuyu. Si Yuyu ay hindi isang maliit na cutie. Ikaw ang tatay ni Yuyu. Isasama kita. I-drive kita. Nangsi, magtiwala ka sa akin. Walang masasaktan, okay? Aalis na kami, pakiusap. Sige, aalis na tayo. Magiging okay si Yuyu. Magiging maayos ang aking Yuyu. Nangzi, huwag kang matakot. Nandito ako. May emergency ako ngayon. Huwag mo akong istorbohin. Mr. Jiang, nalaman lang namin na si Jiang Nangxi bumalik sa City A kasama ang isang batang lalaki, mga 5 taong gulang. Bumalik siya sa City A para magpagamot ang bata. Kung tama ang impormasyon, ang batang ito na si Jiang Yu ay dapat na anak ni Jiang Nangxi. Anong sinabi mo? Anong pangalan niya? Ilang taon? Jiang Yu, palayaw Yuyu, 5 taon na siya ngayon. Tatay, natagpuan na kita sa wakas. Nangxi, si Yuyu ay anak ko, hindi ba? Ngayon ba, na-aksidente siya? Anak ko si Yuyu, di ba? May nangyari ba sa kanya ngayon? Wala. 4 na taong gulang pa lang si Yuyu. Wala itong kinalaman sa'yo. Pwede na ba tayong magmaneho? Jiang Nangxi. Jiang Nangxi, wala ka bang anumang naipapaliwanag sa akin? Salamat, Mr. Jiang, sa paghatid sa akin dito. Mr. Jiang, Pumasok muna tayo sa loob. Yang King, kumusta si Yuyu? Nasa operasyon pa siya. Uy, Nangxi. Ang operasyon? Yuyu. Doktor, kumusta si Yuyu? Ang blood bank ay nauubos na. Ang pasyente ay malakas ang pagdurugo. Kailangan niya ng blood transfusion agad. Mayroon ba sa inyo? Type O ako, ang universal donor. Pwede akong mag-donate. Ang mga direktang kadugo ay hindi dapat mag-donate ng dugo sa kanilang sariling anak. Maaari itong magdulot ng rejection na maaaring maging banta sa buhay. Type B ang pasyente. Sino sa inyo ang type B o type O? Type B ako. Pwede akong mag-donate. Hindi pwede si Jiang Ji. Hindi siya pwedeng mag-donate. Hayaan si Yanqing na mag-donate. Bakit? Bakit hindi ako pwedeng mag-donate? Bigyan mo ako ng dahilan. Dr. Type B ang dugo ko. Pwede akong mag-donate. Kailangan nating igalang ang desisyon ng pamilya. Dr. Gu, sumama ka sa akin. Bakit? Dahil lang galit ka sa akin, hindi mo man lang ako papayagang mag-donate ng dugo. Talagang ayaw mo na magkaroon ng connection sa akin, di ba? Tama, talagang ayaw ko na magkaroon ng connection sa'yo. Sige. Mahusay. Ano pang ginagawa mo dyan? Sinusubukan mong lambingin ang taong malamig sa'yo? Umalis ka na dito. Hindi ko inakala na si Jiang Nangxi ay may anak pala para kay Jiang Ji.
lalong nagiging kawili-wili ang mga bagay. Bumalik sa opisina. Sabihin mo na. Ginong Jiang, meron akong sasabihin, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Ang anak na yon ni Miss Jiang, di baka sa'yo. Dahil, sa huli, ang direktang kamag-anak sa dugo ay hindi pwedeng mag-donate ng dugo. Si Jiang Ji ay hindi siya pwedeng mag-donate. Mabilis, bumalik ka. Ayusin agad ang paternity test. Ikaw ay Fang Jiyuan. Anong ginagawa mo dito? Aba, akala ko hindi na maaalala ni Miss Jiang ang isang matandang humahanga tulad ko. Bakit ka nandito? Para bisitahin ang pasyente, syempre. Oo, kawawa naman. Ang lala ng mga sugat mo, no? Anong gusto mo? Relax ka lang. Matagal na tayong magkakilala. Nandito ako para tulungan ka. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Pakialis na lang. Sigurado ka ba? Oh, dahil sa katalinuhan ni Jiang Ji sa ngayon, alam na niya dapat. Ang batang ito ay kay Jiang Ji, di ba? Uy, tingnan mo. Dahil labis kang tutol na malaman niya ang tungkol sa bata, bakit hindi? Makipagtulungan sa akin, ano sa tingin mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag kang masyadong tensyonado. Naku naman, ang pambihirang kapatid ko sa labas, sabi ng matanda, kung sino ang unang magkaanak ay makakakuha ng dagdag 10% ng shares. Kaya kung makikipagtulungan ka sa akin, ikaw lang ang makikinabang. Binatang Fang, anong klaseng babae ang hindi mo mahanap? Bakit ako pa ang lalapitan mo para sa anak? Azoospermia. Oh! Hindi pantay ang buhay. Kaya kung makikipagtulungan ka sa akin, pabor sa'yo yon. Ang utang ng pamilya Jiang ay malapit ng due, di ba? May pera ka ba para sa hulog na ito? Kung pumayag ka sa terms ko, matutulungan kitang bayaran ito ng 1 beses lang. Kaya mong mabuhay ng walang permanenteng bahay. Pero siya, kaya ba? Paano niya nalaman ng malinaw ang lahat? Wala akong sinabihan tungkol dito. Tawag ba yan mula kay Jiang Ji? Sige, sabihin mo sa akin. Kung alam niya na may anak siyang lalaki, susubukan ba niyang kunin siya mula sa'yo? Hindi ko pwedeng isugal ang kapakanan ni Yoyu. Wala na akong pamilya. Hindi ko rin kayang mawala si Yuyu. Sige, gagawin ko ang sasabihin mo. Pero kailangan mong panatilihing ligtas si Yuyu. Masaya akong makipagtransaksyon. Anak na natin siya ngayon. Dapat mo man lang akong payagan na makilala siya. Tungkol sa anak natin, ako na ang magiging tatay mo mula ngayon. Ano ang sabi ng doktor? Kailan siya magigising? Malubha ang kalagayan ni Yoyu. Pinakamaganda 1 linggo, pinakamasama 1 buwan. Eto, kunin mo itong pera. Isipin mo na regalo ito para sa pagkikita natin ng anak ko. Ipaalam mo sa akin kapag nagising na siya. Isasama ko kayong dalawa sa tatay ko. Sige. 6 na taon na ang nakalipas. Ang tatay ko ay pinaratangan ng pandaraya sa isang proyektong paggawa ng gusali. Maaaring may kaugnayan ito sa pamilyang Fang. Kumusta? Ang batang lalaki na dinala lang para sa emergency treatment. Kamusta siya? Saang silid siya? Dumiretso ka tapos kumanan hanggang dulo silid 6. Sige, salamat. Ano ang ginagawa mo rito? Tinitignan ko ang sarili kong anak na lalaki. Kailangan ko ba ng dahilan? Anak mo? Tama, anak ko at ni Nangxi. Pero ikaw, wala akong narinig na ganito. Sabik na sabik kang maging ama sa anak ng iba. Hinahanap mo yan? Anong ginagawa mo? Jiang Nangxi. Totoo ba ang sinabi niya? Si Yuyu ay anak niya? Oo. Narinig mo ba?
Paano nangyari yun? Hindi ba sinabi mong may ginagawa ka? Bakit hindi ka umaalis? Aalis na ako. Ginoong Jiang, umalis ka na rin. Kung tutuusin, naroon din ako noong nasaktan ng bata. Ngayong nandito na ako, hindi mo ba ako papapasukin para makita siya? Sige. Kamukha ko siya. Paano siya hindi magiging anak ko? Anong ginagawa mo? Kumalma ka. Hindi naman ako desperado para gawan ng masama ang bata. Sana na nga hindi. Pag-usapan natin ang negosyo natin. Ano ang napagdesisyonan mo tungkol sa pagsuporta ko sa'yo? Nakita mo na ang sitwasyon ko. Wala akong oras para laruin itong nakakainip na laro kasama ka. Kaya maging totoo ako, kalimutan mo muna ang pag-aalaga. Pumunta ka sa kompanya ko bilang tagapamahala ng proyekto. Paano kung ganon? Bakit napakaraming may kakayahang tao? Huwag mong maliitin ang sarili mo. Kung tutuusin, galing ka sa pamilyang Jiang, dating pinakamayamang pamilya, ang magiging tagapagmana. Bukod pa riyan, kailangan mo ng pera, hindi ba? Hindi ko kailangan ang mga arrangement mo. Kaya ko namang mag-isa. Jiang Nangxi, bakit lagi mo akong tinatanggihan? O ito ba ay may itinatago ka sa akin? Oo, pumayag ako. Dapat, Mr. Jiang, sa pagkakataong ito. Mr. Jiang, sapat na ang nakita mo. Hindi ba oras na para umalis? Hihintayin kita sa kumpanya bukas ng umaga. Oh. Mr. Jiang, Kontakin ang marami pang ahensya. Tandaan mong panatilihing kumpidensyal. sige, naintindihan. Jiang Nangxi, malamang hindi mo pa napapansin ang sarili mo. 6 na taon na. Ang maliit mong tics kapag nagsisinungaling ka, hindi nagbago kahit konti. Ji Jiang, ang performance ng grupo namin ngayong buwan sa lahat ng departamento Bakit hindi pa siya dumarating? ay halos naaayon sa mga inaasahan mo. Pasok. Sa mga isyong natukoy natin ay halos nalutas na rin. Huli ka sa unang araw mo. Ito ba ang iyong etika sa trabaho? Ji Jiang, may mga espesyal na dahilan ngayon. Ayaw kong marinig ang mga dahilan mo. Dahil ganyan ang ugali mo, maaari kang magsimula bilang personal kong assistant sa ngayon. Ano ayaw mo? Ang dakilang Miss Jiang hindi kaya ng kaunting hirap? Siyempre hindi. Ito'y magiging karangalan ko na maging personal assistant ni Ji Jiang. Ji Jiang, gusto mo ba ng kape? Gagawin ko agad para sa'yo. Mabuti. Gusto ko itong mainit. Masyadong mainit, masyadong mapait, masyadong matamis. Gumawa ka ng bago. Naglakas loob kang mag-order ng takeout? Gawin mo mismo. Ang mug ay masyadong pangit. Palitan mo. Ulit. Sa tingin ko, ginagawa mo ito ng sadya. Paano ko magagawa? Miss Jiang, ito ay mas madali kaysa noong lagi mo akong inuutusan. Sige, Ji Jiang, gagawa ko ng bago para sa iyo. Nakakasiya. Jiang Ji! Wala, talagang hindi ako pwedeng sumuko. Naunawaan ko. Ji Jiang, narito ang iyong kape sa 60 degrees Celsius na may 2 sugar cubes.
Sige, maghanda ka ng kaunti para sumama sa akin at mag-usap tungkol sa isang proyekto. Pinapayagan mo akong magtrabaho sa isang proyekto? Siyempre. Ayaw mong pumunta? Sige, magpatuloy ka sa pagbuhos ng kape. Maghahanda na ako ngayon. Uy, sandali! Bigla akong nauhaw. Ihanda mo ang kotse at kumuha ka ng isang tasa ng yogurt habang ginagawa mo iyon para matulungan siya sa pampalasa. Jojo, huwag mong masyadong isipin. Si Jiang Nangxi na iyon. Siya ay isang maliit na cutie na malalim ang utang, iyon lang. Paano siya makakapantay sa iyo na may he group sa likod mo? Siyempre, hindi siya kasing level ko. Bukod pa, si Jiang Ji ay isang lalaki. Hindi siya isang maliit na cutie. Ang mga lalaki ay mahilig magsaya. Siya ay isang maliit na fling. Itatapon niya siya kapag tapos na siya. Sa huli, tiyak na pipiliin ka niya. Paano si Aji makakasama si Jiang Nangxi na maliit na cutie? Ako? Hoy, sandali lang. Hoy, bitawan mo ako! Hindi mo ba nakikita na si Aji ay naakit na sa munting cutie na iyon? Jojo, makinig ka sa akin. Noong nasa paaralan pa tayo, ang mga kaklase natin na galit kay Jiang Nangxi ay hindi lang isa o dalawa. Nagkataon ang monitor ng klase ay nag-organisa ng reunion para kahapon. Pagdating ng panahon, hindi mo na kailangang kumilos. May magtuturo sa kanya ng leksyon para sa'yo. Magandang ideya yan. Panahon na hayaan nating makita ng ating mga dating kaklase ang nawala ng 6 na taong bumagsak na sosyal. Sobrang masaya yon. Pero pupunta ba si Jiang Ji? Sasabihin ko kay Aji. Makikita niya mismo kung gaano ako kahusay kumpara sa munting cutie na yon. Ano ito? Isang singsing. Ang style na ito ay magkapares sa suot ni Aji sa loob ng 5 taon. Ito ay para sa akin. Oh! Aji, bumalik ka na. Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagpapasok sa'yo? Hindi ito lugar para sa'yo. Lumabas ka. Hoy, ako ang nobya mo. Bakit hindi ako pwedeng narito? Lumabas ka. Aray! Jiang, ang kontrata ay... Ang kontrata para kay President Jiang ay handa na. Ay, may gagawin ako. Kayo na ang mag-usap, alis na ako. Teka! Nangxi, huwag ka munang umalis. Tungkol sa nakaraan, nagkamali ako ng pagkakaintindi. Ito ay para sa iyo. Matagal-tagal na rin mula nang magkasama-sama tayo. Talagang kailangan mong pumunta, ha? Sige, pwede ka nang umalis! Ano ang ibinigay mo sa kanya? Wala naman, gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Aji, may reunion ng klase bukas. Sasama ka ba sa akin? Tinanggap mo para sa akin? Umalis ka sa grupo pagkatapos ng graduation. Walang makontak sa'yo. Akala ko pagkatapos ng ganitong katagal. Ay sige na, Aji. Nung kolehiyo pa, lahat tayo ay bata pa noon kaya sila nagkalat ng kalokohan. Ngayon lahat sila ngayon ay gustong mambola sa'yo. Tandaan mo ang iyong lugar. Wala kang karapatan na magdesisyon para sa akin. Lumabas ka. Pasok. President Jiang, gusto kong mag-leave ng kalahating araw bukas ng hapon. Para dumalo sa reunion ng klase bukas ng hapon. Sige. Pero sasama ako sa iyo.
Sa iyong posisyon ngayon, President Jiang, dapat ka nilang tanggapin ng masaya. Bakit mo gustong sumama sa akin? Siyempre. Para ipaliwanag ang nangyari noon. Noong araw, tinawag akong ang alagang gwapo ni Miss Jiang. Yung buong bagay na yon, kailangan kong iligtas ang mukha. Sige. Hindi kita hahayaan na magpaliwanag ng walang kapalit. Bibigyan kita ng terno. Para sa kagalang-galang na Miss Jiang, hindi bagay ang suot mo. May reservation ka ba? Mauna ka na, babalik ako agad. Matagal na tayong hindi nagkita. Tingnan mo ang sarili mo, ang ating superstar. Lalo kang gumaganda. Mukhang pinagpapala ka ng pag-ibig ng husto. Uy, narinig ko ang ating superstar ay nagde-date ang malaking tao, si President Jiang. So, totoo ba? Si Edgy dapat darating, pero may biglang nangyari sa huling minuto. Oh, kaya totoo pala. Naku, tingnan mo, kaya pala ikaw ang pinakamaganda sa paaralan natin. Miss Jiang, dito po. Jiang Nangxi. Hoy, narinig ko, hindi ba nalugi ang pamilya Jiang? Paano pa siya nakakaya? Magsuot ng mga designer na damit? Oh, Class President, si Nancy ay kakabalik lang. Huwag mong banggitin ang kanyang masakit na nakaraan. Nga pala, nung huli kong makita si Nancy sa isang club, hindi ko siya nakilala. Isang club? Ang ating Miss Jiang ay hindi naman talaga naging ang uri ng babaeng nagbebenta ng katawan para sa pera. Tama ba? Miss Liu, wala akong nagawa para masaktan ka. Bakit mo ako lagi pinag-iinitan? Oh, Nancy, huwag mong sisihin si Yuan sa pagiging kahina-hinala. Dahil sa iyong kasalukuyang kalagayan sa pera, ang damit na ito na suot mo ay lampas sa iyong budget. Hindi mo naman ibinenta ang sarili mo para sa vanity, di ba? Si President Jiang. At nagsisinungaling ka pa? Hindi mo sasabihin na ang damit na ito ay binili para sa iyo ni President Jiang, di ba? Ang damit na ito ay regalo mula kay President Jiang. Nasa labas lang siya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Nagsisinungaling ka pa rin. Sabi na ni Jiao Jiao, hindi darating si Mr. Jiang ngayon. Ang masamang tao ay masamang tao. Gusto mo talagang nakawin ang mga nobyo ng iba, di ba? Hindi ko ginawa. Aray, aray! Ano, nilalandi mo na ba ako ngayon? Hindi man ako kasing yaman ni Mr. Jiang tulad ni Mr. Jiang, pero may pera naman ako kahit kaunti. Magkano para makabili sa iyo ng isang gabi? Hindi ko ginawa, bitawan mo ako. Teka, magkaklase naman tayo. Hindi ito tama. Nagtatrabaho sa club. Gaano kakalinis? Baka pasalamatan pa niya tayo sa pagbigay ng negosyo sa kanya. Eksakto. Naglakas loob kang kumagat sa akin? Sinasadya mo talaga. Hinahanap mo yan, di ba? Dilaan mo ang sapatos ko hanggang malinis at pakakawalan na kita ngayon. Ikaw? Dilaan mo! Bilisan mo at dilaan! Dilaan mo! Tigil! Jiangji, anong karapatan mo para manakit ng tao? Hoy, Mr. Jiang, pag-usapan natin ito. Magkaklase tayong lahat. Mr. Jiang, bakit mo sinaktan ang class monitor? Dahil ba sa babaeng ito? Aji, tapos ka na sa trabaho? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko hindi ka darating. Ito pala ang class reunion na pinakiusapan mo akong dumalo. Jiangji, bakit mo itinulak si Jiao Jiao? Siya ang fiancé mo. Jiangji, tungkol sa nangyari ngayon, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Ang tapang mo para saktan ako. Oo, Jiangji, bakit ka galit na galit? Sino ka ba sa akala mo? Hinawakan mo ang babae ko. Jiangji,
Jiang Ji, ano ang pinagsasabi mo? Si Jiao Jiao ang fiancé mo. Talaga? Tigilan mo na, AG. Gusto mo ba talagang ipahiya ako sa harap ng lahat? Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Binala na kita. Ang relasyon natin, kontrata lang ito. Kunwari lang tayo. Ito ang hiniling mo. Binalaan kita. Ang meron tayo ay... Tigil. Aji, para sa lahat ng mga tao na ito, pakisuyo, nakikiusap ako. Tigil. Iiwan na kita, alis na ako. Dadalhin kita sa ospital. Ibaba mo ako. Tumahimik ka at huwag gumalaw. Malalaman ko rin ang totoo nito. Ang pamilyang Jiang ay walang interes na makisama sa mga tulad mo. Tapos na. Talagang tapos na. Ikaw ba ang sasakay sa kotse o ikaw ang kukunin ko? Okay na ako. Hindi na kailangan pumunta sa ospital. Bitawan mo ako. Kung may makakita sa atin, magkakamali na naman sila. Puti na ang mukha mo at hindi ka pa rin pupunta sa ospital? Ito, regla ko. Natatakot ako na madumihan ang kotse mo. Hindi ko kayang bayaran iyon. Hindi ba nasa gitna ng buwan ang regla mo? Naaalala mo pa yon? Akala mo ba sinadya kong tandaan? Magaling lang talaga ang memorya ko. Mahirap kalimutan. At saka nasa labas tayo ng lungsod. Hindi kita dadalhin sa ospital, pero kahit papaano may hatid kita pa uwi. Relax lang, nadumihan mo. Hindi ko sisingilin sa'yo. Umiinom ka habang nasa regla ka. Ang lakas ng amoy ng alak mo. Tama lang sa'yo yung sakit. Sino ang uminom? Kung hindi lang dahil sa minamahal mong kasintahan na gumagawa ng gulo doon, magiging ganito ba ako? Ano na namang problema mo? Para sa akin to? Para kanino pa? Huwag mong masyadong isipin. Natatakot akong mamatay ka sa sakit sa kotse ko. Mahirap na ibenta yan mamaya. Ang yaman mo pero pinapahalagahan mo ang maliit na pera. Ang kuripot mo. Ang tamis, salamat. Uy, salamat sa araw na ito. Baka dapat umuwi ka na para hindi magkamali ng akala si Hejiao. Jiang Nangxi. Wala ka talagang nararamdaman? G. Isang hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari ngayon. Paano ka pumasok? Nakuha mo ba ulit ang password kay Cheng Kai? Lumabas ka. G, magkasintahan tayo. Bakit hindi ako makapunta sa bahay ng nobyo ko? Lumampas ka na sa hangganan. Huwag ka nang magpanggap. Niloloko mo na ang sarili mo. Sa lahat ng mga taon na ito, marami kang natanggap na benepisyo mula sa akin. Tigilan mo yan. Tigil na. Dahil ba kay Jiang Nangxi? Nangako ka dati, sinabi mo na susubukan natin. Sinubukan natin. Hindi ito nag-work. Masaya ka na ba? At isa pa, hindi ba sinabi ko sa iyo na iwan mo siyang mag-isa? Dahil pa rin kay Jiang Nangxi? Jiang Nangxi, iniwan ka niya ng napakadali 6 na taon na ang nakalipas. Hindi mo ba talaga iniisip na siya gusto talagang makasama ka ngayon, di ba? Na naginip ka kung sa tingin mo hindi siya after sa pera mo. Hindi ka niya mahal. Alam ko ang totoo.
Kahit totoo iyon, pipiliin ko pa rin siya. Jiangji, Kapag kumalma ka na, tatapusin na natin ito. Umalis ka. Jiangji, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin, Jiangji. Jiang Nangxi, umalis ka. Bakit kailangan mong bumalik? Napakalapit ko na. Hala sa akin na si Ji. Kung hindi ko siya makukuha, hindi mo rin siya makukuha. Hindi sapat. Jiang Nangxi. Ang utang mo sa akin, hindi mo na mababayaran. Jiang Nangxi. Wala na akong utang sa iyo. Malalaman ko ang totoo nito. Ang pamilyang Jiang ayaw na makipag-ugnayan sa mga tulad mo. Jiang Nangxi. Hindi mo ba nararamdaman kahit kaunti? Jiangji, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kang makita ni Miss He. Jiang Nangxi, pumunta ako rito ngayon para sabihin sa iyo ang isang bagay. Magpapakasal na kami ni Aji. Miss He, ang relasyon ko kay Mr. Jiang ay puro professional lang. Hindi mo na kailangang pumunta para sabihin ito sa akin. Naniniwala ka ba talaga dyan? Miss He, sa halip na maglaan ng oras para sa akin, dapat mas binabantayan mo si Mr. Jiang. Kailangan ko pa bang turuan mo ako niyan? Sa nakaraang 6 na taon, ako ang nasa tabi ni Aji. Nakikita mo ba itong singsing? Ibinigay ito sa akin ni Aji 5 taon na ang nakalipas. Pares ito ng suot niya. Miss He, ikaw? Bakit ka bumalik? Naubos na ba ang hiya ni Miss Jiang na walang-wala? Gusto mo bang maging kabit na sumisira ng relasyon? Miss He, ingatan mo ang iyong mga salita. Huwag kang magpaka-importante. Kung wala kang motibo, bakit ka lumapit kay Aji at tinanggap ang mga plano niya? Sumali pa sa kumpanya niya? Hindi mo naman talaga iniisip na totoo ang kabutihan ni Aji sa'yo, hindi ba? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ginaganti ka niya. Una, magaling siya sa'yo, tapos iiwan ka niya ng malupit, tulad ng ginawa mo sa kanya 6 na taon na ang nakalipas. Miss Jiang? Anong inaatupag mo? Assistant Jiang. So, naging maayos ang huling collaboration. Sabi ni Mr. Jiang, malaki ang ambag mo. May handaan mamaya para sa tagumpay. Dapat sumama ka. Assistant Jiang, ako. Halika na, hindi mo pwedeng baliwalain ang utos ng boss. Settle na yan. Maupo ka. Mr. Jiang, si Miss Jiang mula sa inyong kumpanya ay hindi matatalo sa isang sikat na artista kapag nakaayos. Hindi naman siya naging mas mababa kailanman. Hindi naging masama. Salamat, Mr. Jiang. Mr. Jiang, hayaan mo akong mag-alay ng toast sa'yo. Allergic ka sa mani, di ba? Mayroong mani sa loob. Si Mr. Jiang ay may magandang memorya. Noong company dinner, binanggit ko na allergic ako sa mani. At naaalala mo pa rin yun ngayon. Kailan ako nakipag-dinner sa kanila? Hindi? Tama, naalala ko na. Oh. Natural lang na si Mr. Jiang ay magpapansin. Si Miss Jiang ay napakaganda. Sino ba ang hindi nagmamahal sa isang maganda? Tama, guys. Tama. Hindi. Hindi kailangang maging mahinhin. Si Miss Jiang ay maganda sa simula pa lang. Talagang type ko. Mr. Jiang, tigilan mo na ako sa pang-aasar. Ang daming tao dito. Hindi maganda kung magkamali sila ng akala. Lahat magpatuloy kayo. Sige, magsaya kayo. Bitawan mo. Hindi. Miss Jiang, kailangan mong pigilan ang iyong init ng ulo. Kung hindi, walang lalaking makakatiis sa iyo sa hinaharap. Wala kang pakialam dyan, Mr. Jiang. Halika, lahat.
Sama-sama tayong magtaas ng baso para kay Mr. Jiang. Ihahatid kita sa bahay. Hindi na kailangan, Mr. Jiang. Kaya kong umuwi mag-isa. Anong ibig mong sabihin hindi na kailangan? Miss Jiang, babae ka. Hindi na kailangang maging matigas ang ulo. Kukunin ko ang kotse. Assistant Jiang, ikaw. Nag-alok na ang amo. Hindi na kailangang maging masyadong magalang. Tara na. Galit ka kanina. Hindi ko naman talaga akala na masama ang ugali mo. Hindi naman. Biro lang yon kanina. Kaya bilang paghingi ng tawad, hayaan mo akong manlibre sa iyo ng hapunan. Alam ko ang ilang magagandang lugar. Hindi, salamat, Mr. Jiang. Mr. Jiang, nandito na ako. Salamat sa pagsundo. Jiangji, ang ganda ng singsing mo. Kailan mo nakuha yan? 5 taon na ang nakalipas. Jiangji, ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Itong laro. Ayoko na maglaro. Jiang Nangxi. Yang King, pasensya na sa istorbo. Pumunta para alagaan si Yoyu pagkatapos ng trabaho. Kung hindi ako naging pabaya, hindi magiging ganito si Yuyu. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ngayong gabi, baka kailanganin ko ulit ang tulong mo. Kailangan ko pa ring maghatid ng pagkain. Walang problema. Nangxi. Si Jiangji ang ama ni Yuyu. Bakit hindi mo pa sinasabi sa kanya ito? At sinabi mong kay Fang Jiuan ang bata sa lalaking iyon na palikero? Yuyu, may dugo nga ni Jiangji na dumadaloy sa kanya. Pero siya ang anak ko una sa lahat. Tungkol naman kay Fang Jiuan, pansamantala lang yon. Sa bagay, si Jiangji ang biolohikal na ama ni Yuyu. Dapat mong isaalang-alang iyon din. Yang King, bukod sa ugnayan ng dugo, sina Yuyu at Jiangji walang ibang koneksyon. Malapit na ang oras. Pantanin ko na tayo. Kumusta? Yang King, busy ka ba? May operasyon ako mamaya. Ano yon? Nasira ang electric scooter ko. Pwede mo ba akong tulungan? Sinabi ko sa iyo, hindi maganda ang walang lalaki sa tabi. Tama ba? Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Sige. Sa bagay, si Jiangji ang biolohikal na ama ng bata. Hindi mo pwedeng baliwalain ang... Yang King! Pasensya. Ililipat ko na ang kotse ngayon. Sige, mauna ka na. Kailangan mo ng tulong. Bakit parang pamilyar ang boses na iyan? Jiangji, ang galing ng pagkakataon.
Jiang Nangxi. Nag-quit ka sa trabaho mo para lang mag-deliver ng pagkain? Nasaktan ka ba? Ang lamig ng mga kamay mo. Malamig ka pa ba? Wala kang pakialam. Marami pa akong deliveries na gagawin. Tigilan mo na. Sabi ko, tigilan mo na. Anong karapatan mo para sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko? Sino ka sa akin? Anong karapatan mo? Mr. Jiang, para sa akin ngayon, oras ay pera. Pakiusap, wag mo na akong istorbohin. Kailangan kong kumita para sa pamilya ko. Sige. Naglagay ako ng 200 order sa lugar. Tinanggap ko na sila para sa iyo. May bago kang order. Pakitingnan. Bibilhin ko ang oras mo ngayong gabi. May bagong tsinela sa closet. Isuot mo at pumasok. Magagalit si Miss He. Nag-aalala ka pa ba tungkol doon at isa pa? Ako na ang kliyente ngayon. Mag-ingat ka o bibigyan kita ng masamang review. Hindi ko siya nakita ng maayos kanina. Ngayon, tingnan mo ang lugar na ito. Mukha bang may babaeng nakatira dito? Hindi kayo nagsasama? Hindi kami talagang nagsama. Eh, 5 taon na ang nakalipas, nag-alok siya ng partnership para makaiwas sa mga kahina-hinalang alok. Hiniling niya na magkunwari akong kanyang bagong nobyo. At ako, ginamit ko siya para maalis ang mga babaeng clingy. kaya hindi rin siya ang iyong fiancé. Siyempre hindi. Eh, ang singsing sa iyong daliri. Oh, tama ito. Ito ay talagang isang magkatugmang set. Pero ang kabilang kalahati, hindi ko na nagkaroon ng pagkakataong ibigay. Mr. Jiang, gabi na. Siguro dapat nang umalis. Bitawan mo ako. Hindi ito tama. Ano ang problema? Sa pinakamasama, pakakasalan kita. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, dahil sa ating nakaraan, pwede kong atubili pakasalan ka. Mr. Jiang, hindi dapat tayo magsabi ng mga bagay na maaaring ma-misinterpret. May nobyo na ako. Munting sinungaling. Gusto mo akong lokohin muli? Totoo ito sa pagkakataong ito. Iyon na siguro siya. Ikaw pala. Ikaw ba? Ano ang ginagawa mo rito? Nandito ako para iuwi ang fiancé ko, syempre. Tinawag mo siya rito. Oh! Jiang Nangxi, ang taste mo sa mga lalaki, lumalala ng lumalala. Alam ng lahat na si Fang Jiuan ay isang playboy. Mas maganda pa kung si Gu ang kunin mo. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Si Dr. Gu ay may asawa na may asawa siya. Si Mr. Jiang, mas mabuting bantayan mo ang sasabihin mo. Dahil lang sa katotohanan si Nangxi at ako ay may anak na lalaki, dapat siya ang asawa ko. Kung talagang nagseselos ka, paano ito? Sa hinaharap, papayagan ko ang anak ko na tawagin kang... Fang Jiuan. Sige, tama na. Uuwi na tayo. Alis na kami, Mr. Jiang. Bakit ka nagpanggap na fiancé ko ngayong araw? Ano ang pagkakaiba? May anak naman tayo anyway. Hindi siya. Bakit mo ginamit yon para asarin si Jiang Ji? Ano ba? Naawa ka sa kanya? Jiang Nangxi, makinig ka sa akin. Gumising ka. Hindi mo naman talaga iniisip na si Jiang Ji ay walang pakialam sa nangyari 6 na taon na ang nakalipas, di ba? Malamang pinagtatawanan kanya sa loob-loob. Wala kang pakialam dyan. Paanong wala akong pakialam? Ninakaw niya ang babae ko noon din. Ngayon, turn ko naman na ibaba siya. Fang Jiuan, hindi ako pag-aari mo. Hindi ako noon at tiyak na hindi ngayon. Sige, sumakay ka na sa kotse, prinsesa.
Jiang Nangxi, bakit mo naman ginawa yon? Hindi, salamat. Sasakay ako ng scooter pabalik. Sige, Hemp. Saka nga pala. Paano ang pamilya Liu? Nagdaraw sila ng selebrasyon ng 100 araw para sa kanilang apo bukas. Ang tatay ko ay sobrang mapaghinala. Kung magpapanggap tayo, sige, todo na. Sasamahan mo ako bukas at magpapakita. Ipakita mo ang mukha mo. Sige, nakuha ko. Siguraduhin mong maganda ang suot mo. Ako na ang bahala sa gastos. Huwag mo akong ipahiya. Haha, AirPod. Usap tayo mamaya. Anong suot mo? Bakit hindi ka matulad sa kapatid mo at maging mahinahon? AirPod. Mamaya, may malaking sorpresa ako para sa'yo. Anong klaseng sorpresa? Malalaman mo mamaya. Hindi ka kasing dali pakisamahan ng kapatid mo. Oh, ano ka ba? Jiangji, tinawag kita. Bakit hindi ka sumasagot? Bakit ka nakatingin kay Fang Jiuan? May problema ka ba sa kanya? Gusto mo ba? Jiang Nangxi, anong ginagawa niya dito? Hindi ba iyon ang panganay na anak na babae ng pamilya Jiang? Yung sangkot sa pagkamatay at nag-bankrupt 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ako makapaniwalang pumunta siya sa selebrasyon ng pamilya Liu. Sa tingin ko, nandito siya para mangakit ng mayamang asawa ulit. Paano nakapunta si Jiang Nanzi? Puro mangakit lang ng lalaki ang alam niya. Hindi siya nakikinig sa sinasabi ko. Nangxi. Mr. Jiang, kailangan ko nang umalis. Dinadala ko siya para makilala ang tatay ko. Tara na. Aji, naniniwala ka na ba ngayon? Pera mo lang ang habol niya. Sinubukan kanyang akitin pero nabigo siya. At ngayon si Young Master Fang naman ang target niya. Aji, baka ako na lang ang isipin mo? Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Jiang Nangxi. Ang mukhang ito, parang pamilyar pero kakaiba. Tatay, at ito naman ang girlfriend ko, si Jiang Nancy. Jiang Nangxi, ang apelidong Jiang. Ikaw ang anak ng matandang iyon mula sa pamilya Jiang? Bihira na ang may nakakaalala pa sa tatay ko. Tito Fang, ikaw at ang tatay ko ay matalik na magkaibigan? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay ang tatay mo at ako ay ordinaryong negosyo kasosyo. Talaga? Bago pumanaw si nanay, sinabi niya may magandang relasyon si tatay sa pamilya Fang. Sinabi niyang hanapin ko si Tito Fang kung magkaproblema ako. Pero ngayon, posible bang sa nangyari 6 na taon na ang nakaraan? May kinalaman talaga ang pamilya Fang? Nangxi, may mga bagay akong dapat pag-usapan kay G1. Maglibot ka muna at magsaya. Naku. Kalokohan, sinisira mo ba ang Fang Corporation natin? Alam na alam mo, may 6 na taon na ang nakaraan ang Fang Corporation at ang pamilya, ang lihim na nagsanib puwersa. Pinagpalit namin ang mga materyales sa konstruksyon, kaya naman bumagsak ang pamilya Jiang sa isang gabi. At ngayon nakikipagrelasyon ka sa kanya, ikaw. Bibigyan muna natin siya ng maraming matatamis na salita at pangako. Gusto pa kaya niyang baligtarin iyon? Kung si Jiang Nangxi talagang makikipag-team up kay Jiang Ji, talagang matatapos na ang pamilya Fang. Totoo yon. Mukhang tumatanda na ako. Ikaw talaga ang anak ko. Sobrang malayo ang paningin. Hindi ko akalain na ang ating Miss Jiang ay may ganito kagaling na kakayahan. Nakipagrelasyon ka pala sa binata ng pamilya Fang.
Kausap kita. Ang ginagawa mo lang ay kumain. Kumakain ka na parang nagugutom. Ang mahal na anak ng pamilya He. Ito ba ang pagpapalaki sa iyo? Ikaw, Hoy! Miss He, nasan ang sing-sing sa daliri mo? Ayaw mo ba itong isuot o hindi bagay? wala kang pakialam. Ikaw dapat ang mag-alala sa sarili mo. Kung buhay pa si Uncle Jiang at nakita kang kasama ng mga pumatay sa kanya, Ano ang sinabi mo? wala akong sinabi. Kailangan mong magpaliwanag. Ang pamilya Fang ang pumatay sa tatay ko, di ba? Paano mo nalaman iyon? May bahagi rin ba ang pamilya He mo? Eh ano kung ginawa namin? May ebidensya ka ba? Patay na siya. Jiang Nangxi, nararapat sa iyo ang kapalarang ito. Nagsasanay ka na naman ng calligraphy, tatay? Isang matuwid na paraan para kumita ng pera. Ang ibig sabihin ay may magandang paraan para kumita, di ba? Ibig sabihin din na sa negosyo kailangan nating may prinsipyo. Sabi nga, ang isang maginoo ay mahilig sa kayamanan, ngunit kinukuha ito sa matuwid na paraan. Haha. Ano ang pinag-uusapan niyo ngayon? Halika, kumain ng prutas. Mahal, ang calligraphy mo ay lumala. Hindi naman. Alam ko na, hindi ka ganyang tao na gagawa ng ganyan para sa pera. Ikaw at si Mommy ay makatitiyak na. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Kahit anong halaga, hahanapin ko ang ebidensya at lilinisin ang pangalan ng pamilya Jiang. Sinusubukan mong patayin ang sarili mo? Babae lang yan. Makakahanap ako ng 8 o 10 para sa'yo. Ayaw ko niyan. Si Jiang Nangxi lang ang gusto ko. Sige. Iba siya. Sige, tigil na sa pag-inom. Kung gusto mo siya, habulin mo. Ayaw kong kunin ang bangkay mo dito. Aji, bakit di ka tumingin sa akin? Gusto mo nang inumin? Sa lahat ng mga taon, hindi mo pa rin nakuha si Jiang Ji. Kawawa naman siya. Kailangan mo ng tulong? Paano ka makakatulong? Pipilitin natin, syempre. Kapag nagsama na kayo, sa tingin mo ba ay hindi ka kukunin ni Jiang Ji? Bakit mo ako tinutulungan? Dahil ba kay Jiang Nangxi? Hindi naman lahat. Pangunahin, magandang para sa pareho nating pamilya, di ba? Masaya ang pakikipagnegosyo. Mamaya maghintay ka sa room 305. Papuntahin ko siya sa'yo mamaya. Narinig ko lang na may nagpaplanong pilitin si Jiang Ji. Sa isang bagay, akin si Jiang Ji. Sandali, ano pa dapat kong gawin? Nasaan ako? Jiang Ji. Ang gwapo. Oh, tigilan mo na ang pag-inom. Tigil. Pupunta ako sa banyo. Ikaw, tumigil ka na sa pag-inom, ha? Hulaan mo kung sino. Ang boring. Bakit hindi mo man lang mahulaan kung sino ako? Jiang Nangxi, bakit ka uminom ng sobra? Nasaan si Fang Jiwan? Sino si Fang Jiwan? Lasing ka. Jiang Ji. Wala na akong bahay. Ihatid mo ako sa bahay, pakiusap? Jiang Nangxi, lasing ka. Hayaan mo akong iuwi ka. Hindi ako lasing. Magpakatino ka. Medyo namimiss lang kita. Hindi, uminom. Ituloy natin ang pag-inom. Lasing ka, iuwi na kita. Hoy. Saan siya pumunta? Ginoo, heto ang in-order ninyong alak. Hindi ko to in order. Si Ji ang umorder, di ba? Pero nasaan siya? Ginoo. Salmet. Chengkai, matagal na tayong hindi nagkita. Naalala mo ako? Kami ni Nangxi ang magkakasama sa kwarto. Sama-sama pa tayong kumain noon. Siyempre naalala ko. Hinahanap kita mula nang graduate ako. Saan ka pumunta? Hinahanap mo ako? Para saan? Tama. Nag-aayos ba sina Jiang Ji at Nangxi pagkatapos? Kung tatanungin mo ako, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Hoy, ano ang problema? Ginoo, kanina nung tinutulungan ko si Miss na magpalit ng damit, paulit-ulit siyang nagloko dahil sa alak. Ano ang gagawin natin? Sige, pupuntahan ko siya. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo.
Okay? Gusto ko pang uminom. Bitawan mo ako, gusto ko pang uminom. Ako, Tigilan mo ang pag-asta. ibaba mo ako! Trabaho, araw-araw. Kailan ba ito matatapos? Kung ayaw mong magtrabaho, wag. Aalagaan kita. Hindi ako pwedeng kumuha ng pera sa iba. Jiangji? Ikaw ba ang aji ko? Tingnan mo ang bracelet na ibinigay mo sa akin. Iningatan ko ito sa lahat ng oras. Aji, huwag mo akong iwan, pakiusap. Jiang Nangxi, mahal mo ako, di ba? Gusto ko ng foie gras. Gusto ko rin ng wagyu beef. Muntik ko nang makalimutan kung ano ang lasa ng mga ito. Bibiling ko lahat para sa'yo. Naghirap ka ng sobra para magkaroon tayo ng anak. Talagang nag-alinlangan ako kung mahal mo ako. Napakagago ko. Jiang Nangxi, kung maalala mo man pag-gising mo o hindi, hindi kita hahayaang umalis. Sumusubok lang akong kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Hindi dapat ako uminom ng sobra. Nasaan ako? Sino ang nagpalit ng damit ko? Una, ang listahan ng tauhan ay hindi tama. Pangalawa, ang proyektong ito ay... May tao ba dyan? Iyan muna sa ngayon. Kayo muna ang umuwi. Paano nangyari ito? Ang pag-inom ay talagang nagpapagulo. Tigil na ang pagtatago. Dahil gising ka na, kumain ka na ng almusal. Ang mamantikang pagkain ay hindi maganda para sa almusal. Isasama kita sa labas para sa tanghalian. Steak at foie gras. Jiangji, kalimutan mo na ang kahapon. Ano ang sinabi mo? Mr. Jiang, ang ibig kong sabihin ay, ang kahapon ay aksidente lang. Talagang hahanapin ko si Fang Jiwan. Jiang Nangxi, ulitin mo yan. Mr. Jiang, Jiang Nangxi, ano ang magaling sa kanya? maaari niya akong tulungang bayaran ang utang ko. Kaya ko rin yan. Jiang Nangxi, alam ko lahat ng mga gusto mo. Bakit hindi ako yon? Mas mahalaga. Mahal mo rin ako, di ba? Jiangji, tapos na tayo. Ang Jiang Nangxi nung 6 na taon ang nakaraan ay mahal ka. Pero ngayon, hindi ka na niya mahal. Hindi ako naniniwala. Jiang Nangxi, hindi ako naniniwala. Sige, patutunayan ko sa'yo. Ngayon, naniniwala ka na ba? Pwede na ba akong umalis?
Wala na. Kung itatapon mo, bibili ako ng bago para sa'yo. Jiang Nangxi, ikaw lang ang gusto ko. Kahit na hindi ako ang tatay ni Yuyu, wala akong pakialam. Jiang Nangxi. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang umalis. Aji, patawarin mo ako. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa pamilya Jiang noong panahon na iyon. Hindi na kita maaring isama pa rito. Jiang Ji. Si Yoyo ay may sariling ama. Si Fang Jiwan, ang aking magiging asawa. Jiang Nangxi. Bigyan namin, Doctor. Bakit hindi ka sumasagot? Presidente Jiang, nakumpirma na. Si Yuyu ay iyong anak. Alam ko na. Jiang Nangxi, kahit anong sabihin mo ngayon, hindi ko bibitawan ang kamay mo. Nasaan ba iyon? Dapat dito lang iyon. Jiang Nangxi, halatang mahal mo ako, bakit ayaw mong aminin? Pakiusap, kailangan mong hayaan akong mahanap ito. Yung bagay na pinaimbestiga mo sa akin dati, may resulta na. Pag-usapan natin mamaya, busy ako ngayon. Amo, teka, ayon sa investigasyon natin, yung insidente sa pamilya Jiang noon, baka may iba pang kwento. Ano? Ang pamilya He at Fang. Oo, ayon sa investigasyon natin, yung taunang pagbabayad ng utang sa huli napunta lahat sa pamilya He at Fang. Ang pagkabangkarote ng pamilya Jiang, ang totoong may sala ay baka ibang tao. Pag-usapan natin ito sa opisina. Alam ko na. Tiyak kong mahahanap ko ito. Pwede bang huwag ka muna umalis? Sinamantala mo ako. Hindi ka pwedeng tumakas sa iyong responsibilidad. Chengkai, lalaki ka ba talaga? Ikaw ang nagsamantala sa akin, okay? E di ako na ang re-responsable sa iyo. Matagal na kitang gusto eh. Ano? Magpakasal tayo. Hindi ako gaya ni Jiang. Halatang mahal na mahal niya si Jiang Nangxi. Pero matigas ang ulo niya. Ayaw umamin. Buti nga sa kanya. Single siya. Teka, sinasabi mo bang sina Jiang Ji at Nangxi hindi magkasama? Oh. Noon si Jiang Nangxi, pagkatapos niyang makipaghiwalay kay Jiang Ji, nawala na lang. Nabaliw si Jiang sa paghahanap sa kanya. Buti nga sa kanya. Bakit kasi tinawag ni Jiang Ji si Nangxi na sweetie at sinabing hinding-hindi niya ito pakakasalan? Matigas ang ulo ni Nancy. Dagdag pa, nagkaroon ng problema ang pamilya Jiang. Natakot ako na baka hindi siya makaahon. Ay naku. Kaya si Jiang, siya ang may gawa nito sa sarili niya. Hindi. Kailangan kong puntahan si Jiang ngayon din. Dito ka lang maghintay. Babalikan kita. Nangxi, sandali lang. Isasama kita sa lumang bahay para sa hapunan. Bakit biglaan? Ngayong gabi, ang Kiviking Madrastra at ang kanyang anak sa labas ay darating. Ito na ang perpektong oras upang opisyal na ipahayag ang ating anak. Sige. Sige, susunduin kita mamaya. Nangxi, huwag mong biguin ang aking inaasahan sa iyo. Sa
Sa pagkakataong ito, tiyak na makakahanap ako ng ebidensya na pinagbintangan ng pamilya Fang ang aking pamilya Jiang. Ano? Ibig mong sabihin kagabi, umalis si Aji kasama si Jiang Nancy? Wala akong pakialam. Ang munting sinta na si Jiang Nancy ay nasa aking daan. Hindi ko na siya kayang patagalin pa. Humayo ka at kidnapping mo siya para sa akin. Ngayong gabi, gusto ko nang mawala ang babaeng ito. Nako, nasa panganib si Nancy. Anong tamang timing? Pasok? Mag-ingat sa iyong mga galaw. Lalo na sa study room sa dulo ng hallway. Iyan ang bawal na lugar ni Old Fang. Huwag kang lalapit doon. Tingnan mo, ikaw, isang babae. Anong karapatan mo para kausapin ako? Ang magiging pinuno ng pamilya Fang na magiging asawa ng ganyan? Fang Jiwan, kung sino ang makakuha ng pabor ng iyong ama ay hindi patiyak. Ano ba yung ingay na yan? Miss Jiang, pakipumasok ka. Ikaw, kumuha ka ng tubig. Sige na. Kailangan kong humanap ng paraan para makarating sa study room. Merong dapat na nandun. Eto, uminom ka ng tubig. Seryoso, ano bang problema mo? Hindi ka man lang makahawak ng baso ng maayos? Ayos lang. Pupunta lang ako sa banyo para maglinis. Miss Jiang. Miss Jiang, tapos ka na. Nangsi, tapos ka na. Ano bang problema? Ang babae ko gustong gumamit ng banyo at kailangan pa niyang intindihin ang mood mo? Ha? Okay lang yan, Nancy. Huwag kang magmadali. Walang nagmamadali sa'yo. Sa totoo lang. G1. Ano? Gabi na, ihatid mo na si Nancy pa uwi. Alam ko na, Tay. Bata ka pa, ama ka na pero ganito ka pa rin. Nancy, kung magising si Yuyu, sabihin mo sa akin, ako ang kanyang ama. At hindi ko pa man lang nakikita ang apo ko. Hindi na kita sasamahan palabas. Sige, umalis na kayo. Alice, ihahatid na kita. Oh, hindi na Young Master Fang. Kaya ko na. Actually, ayos lang yun. Meron akong party sa taas. Umuwi kang ligtas. Nancy. Ito ang pulseras na nakuha ko para kay Nancy. Hindi pa tayo huli, di ba? Sabihin mo sa kanila na hanapin yan para sa akin ngayon. Gising ka na ba, Jiangnan? Hey, Zhao, bakit mo ako kinidnap? Dahil sa'yo, syempre, ninakaw mo ang Aji ko. 6 na taon ang nakalipas, ikaw ay ang mataas at makapangyarihang dalaga. Hindi kita kayang tapatan. Pero ngayon hindi na. Hindi pa rin kita kayang tapatan. Jiang Nancy, ano sa akin ang hindi kasing galing mo? Pero hindi na mahalaga ngayon. Basta patay ka, mapapasakin ng Aji. Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Labag sa batas? Ito ay gasolina. Kapag nagsimula ang apoy, mawawala ang lahat. Sino ang makakaalam? Ha ha ha! Hindi. Paalam. Hindi. Kumusta? Nancy, ikaw ba yan? Kumusta, Aji? Nasaan ka? Ligtasin mo ako, bilis. Kumusta?
Kumusta? Kumusta? Aji, bakit wala ka pa? Hindi na ako makakatagal. Nangsi. Nasaan ako? Gising ka na. Nasa ospital ka? Jiangji. Akala ko mamamatay na ako. Hindi, mahal. Magiging okay ka. Puro apoy lang yon. Akala ko hindi na kita makikita. Nangsi, hindi. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. G, nahuli na namin si He Jiao. Ayos lang, ituloy lang. Ito ay 6 na taon na ang nakalipas ang investigasyon sa pagkabangkarote ng pamilya Jiang. Dahil dito, ang buong pamilya He ay naaresto, pansamantala kong pinigilan ang balita. Salamat. Walang anuman. Ito lang ang utang ko sa iyo. Ano? Walang anuman. Ano ang gusto mong gawin? Ang Fang Group ay maglilista sa ibang bansa. Magdaraw sila ng press conference. Sa palagay ko, ito ang pinakamagandang panahon upang ilantad ang katotohanan. Sige, tutulungan kita. Sige! Tara na. Sige. Mabait ka naman. Sandali lang. Mr. Jiang, ito ang magiging manugang ko. Hindi ko inakala na malas si Mr. Jiang sa pag-ibig at sa negosyo ay mahuhuli rin sa pamilya Fang natin. Ang taya ay taya. Hoy! Malas lang si Mr. Jiang, iyon lang. Pero bata pa si Mr. Jiang. Ang ilan pang pagkatalo ay makakabuti sa kanya. Gayunpaman, ang titulo ng pinakamayaman sa ACT dapat pa ring mapunta sa pamilya Fang natin, hindi ba? Mr. Fang, mula ngayon tawagin mo na lang akong Jiang. Sa hinaharap, aasa ako sa iyong patnubay. Ha! Sige! Jiang, magsisimula na ang press conference. Pumasok na tayo, tara. Mauna ka. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinalitan ang mga file? Ako... Susunod, batiin natin ang pinuno ng pamilya Fang sa entablado para sa isang talumpati. Magsisimula na ang palabas. Mga minamahal, mga ginang at mga ginoo. 6 na taon ang nakalipas, ang pamilya Fang ay nakipagsabwatan sa pamilya He upang ibagsak ang pamilya Jiang sa bangkarota. Ito. Hindi iyon ang nangyari. Sino ang gumawa nito? Patayin mo na ngayon. Patayin mo. Ginoong Fang ang nakasulat dito. Totoo ba? Ginoong Fang, 6 na taon na ang nakalipas, totoo bang? Na nagtulungan ng Fang Group at ang He Group at nang hindi nalalaman ng pamilya Jiang? Pinalitan ng bakal na pangkonstruksyon? Hindi iyan totoo. Lumabas kayo rito, lahat kayo. Ginoong Fang, pakiusap sagutin mo ang aking tanong. Lumabas, peke lahat ito. Gawa-gawa lang lahat. Tio Fang. Sinabi mong gawa-gawa lang ito? Yung recording na kasunod, peke rin ba yon? Ginoong He, ang usapin ng pagpapalit ng bakal, umaasa ako sa iyo. Kapag tapos na at gumuho ang pamilya Jiang, paano kung 30% sa iyo, 70% sa akin? Hindi na kailangan. Matagal ko nang ayaw sa matandang iyan mula sa pamilya Jiang. Itong bagay na ito, sigurado kong aasikasuhin ko ng maganda. Pagkatapos, inaasahan ko, Ginoong Fang, na bibigyan mo ako ng mas maraming pagkakataon. Ngayon, ano ang masasabi mo? Paano mo nakuha ang recording mula 6 na taon na ang nakalipas? Nangsi, ito ay ang pamilya He lahat. Ni ang pamilya He ang gumawa. Wala itong kinalaman sa akin. Wala sa akin. Ang ilang tao ay hindi nagbabago. Lahat ng sangkot mula sa pamilya He ay dinala na sa hustisya. Ngayon, turno mo na. Naabisuhan ko na ang pulis. Walang silbi ang lumaban.
Jiang Nangxi, ikaw ay magiging manugang na babae ng pamilya Fang. Kung hindi mo iisipin ang sarili mo, kahit isipin mo ang bata, paano mo nagawa ito? Hindi ako. Kahit ako ay, gusto ko pa ring lumabas ang katotohanan. Upang linisin ang pangalan ng aking pamilya Jiang. Lalabas ang katotohanan. Kung ganoon, edi magpunta ka sa impyerno at samahan ang mga patay mong magulang. Nangxi, Nangxi, okay ka lang ba? Bitawan mo ako. Isa lang manggagawa sa konstruksyon. Inosente ang tatay ko. Mas inosente pa ang manggagawang iyon. At ikaw, hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan. Karapat dapat kang mabulok sa kulungan. Nangxi, marami akong pera. Sabihin mo sa kanila, hindi ko ginawa yon. Ang pamilya, ang may gawa. Handa kong ibigay sa iyo ang kalahati ng buong kayamanan ko. Hindi mo pa alam, Mr. Fang? Nung tumawag ako sa pulis, nagsumayti rin ako ng ebidensya ng pamilya Fang ng pag-iwas sa buwis sa loob ng maraming taon. Nagsampa na ng bangkarota ang pamilya Fang. Imposible! Karma. Ito ang lahat ng karma mo. Dapat ay nagbangkarota na ang pamilya Fang noon pa man. Isang negosyong itinayo sa pagsisikap ng aking ina. Kahit masira, hindi ko hahayaang mahulog sa kamay ng isang tagalabas at ng kanyang anak. Ikaw ang may gawa? Ikaw na walang utang na loob na anak! Jiang Nangxi, kung pinigilan ko ang tatay ko noon, magkakaroon pa ba tayo ng pagkakataon? Hindi, pero lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa pagpayag mong ibigay sa akin ang recording. Natutuwa lang ako na naaalala mo pa ako. Natapos na rin ang lahat. Saan ka pupunta? Hayaan mo akong ihatid ka sa labas. Jiangji, papunta ka na ba? Bakit wala ka pa? Natatakot ako na hindi na kita mahihintay. Kung alam ko lang na mamamatay ako ng ganito, nakakalungkot. Hindi ko na ipahayag ang nararamdaman ko sa iyo ng mas maaga. Ang recording mula sa nakalimutang voice recorder ay nasa USB drive din. Jiangji, ang totoo, minahal na kita simula pa noon. Meron din tayong isang kahangahangang anak na lalaki. Pasensya na, itinago ko ito sa iyo sa lahat ng panahon. Sayang at hindi ko na makikita ang paglaki niya. Tungkol doon, Wala ka bang sasabihin sa akin na paliwanag? Mrs. Jiang. ano? Nagising na si Yuyu? Sige, pupunta ako ngayon din. Bakit ka nakatayo dyan? Hindi mo ba narinig? Nagising na ang anak natin. Gusto mo bang makita siya? Tara na. Susunod mangyaring tanggapin, natatanging alumni. Kilalang negosyante mula sa lungsod A, Jiangji, upang magbigay ng talumpati. Mga minamahal na pinuno ng paaralan, mga mahal kong kapwa estudyante at mga alumni. Magandang umaga sa lahat. Ako si Jiangji. Uy, ikaw, ano ang kurso mo? Maaari ba makuha ang numero mo? Ako? Nagtapos ako mga taon na ang nakalipas. Alumni ka pala. Hinahangaan mo rin si Senior Jiang? Hindi lang siya hinahangaan ko, may gusto ako sa kanya. Pero alumna, malamang wala kang pag-asa, di ba? Si Senior Jiang ay may gusto na. May gusto siya? Sino? Hindi mo alam. Ang pasasalamat sa thesis ni Senior Jiang. Isang tao lang ang pinasalamatan niya sa dulo ang kanyang nobya. Ang kwentong iyon, kumakalat sa forum. Sa tingin ko ang pangalan niya ay Jiang Nangxi. Tapos na ang aking talumpati. May mga tanong ba? Senior Jiang, maari ba akong magtanong ng personal? Okay lang ba? Siyempre, sige, magpatuloy. Senior Jiang, gusto mo pa ba ang nobya na binanggit sa iyong pasasalamat sa thesis? Siyempre. Sa totoo, kasal na kami ngayon at napakasaya. Jiang Nangxi. Siya ay isang araw na sumisikat. Kahit sa pinakamadilim na panahon. At ako ay nananabik sa liwanag ng araw.